Philippians chapter 1. At atin pong pagpapatuloy ang ating series, Conduct Worthy of the Church. Number 1, standing. Stand fast, which means holding fast your ground in spite of any difficulty and opposition. But in this passage, it was used figuratively to Christians holding fast on his beliefs. At hindi lamang naninindigan ka sa belief mo, kundi malinaw din sa'yo. No? Malinaw sa'yo. You are fixed. You are firmly fixed in matters of biblical truth. Malinaw sa'yo yung mga paniniwala at sa banal na mamumuhay. Kumbaga, you are fixed in your mind na holiness is my pursuit in life. At yan naman talaga ang hangarin ng mga anak ng Panginoon. Kaya nga meron mga verses sa book of Matthew, chapter... Someone start on Beatitude, chapter 5. Blessed are they that are... blessed are they who are thirsty. Diba? Thirsty for what? Thirsty for righteousness. Nauuhaw sa katwiran. Dahil lang living righteously or living a holy life is really the pursuit of Christians. Yan ang hinahangad natin, no? Diyan mo ma-differentiate ang unsaved sa isang born again. Yung kanyang desire to live holy for God and appetite for spiritual things. Meron kang pagnanais sa mga spiritual na bagay. Unlike the unbelievers, sabi nga ni Sister Mila, no? Kadena mo pa yan sa upuan. At the first opportunity, lalaya siya. Wala yung interest sa mga spiritual na bagay, sa mga bagay-bagay ng Diyos. Pero mga anak ng Panginoon, mga na-born again, because of the true nature, which hunger for the things of God, hanap-hanapin niya ang mga gawain. So, conduct worthy of the church means believers are to stand for the right, for the teachings of the Word of God, sa ating mga beliefs, mga paniniwala, regardless of the personal cost. We will not compromise those principles and convictions. At ito po standing is both positive and negative. Positive tayo sa tama, to stand for God, and negative because we will make a stand against Satan. Positively, dahil we should stand for the truth, and we also need to stand against falsehood. So, sabi nga, if you do not resist, in a sense, you assist. Diba? Hindi ka nagre-resist, parang hindi ka rin, in a sense, parang kang ina-assist mo pa yung mali. Hindi ka nagre-resist eh. So, hindi pwede yung nanilimbang ka lang sa gitna. Walang neutral sa atin, ano? Kung tayo ay sa katotohanan, laban tayo sa kamalian. Hindi yung para ka sa katotohanan, ina-accommodate mo naman yung mali. Diba? Hindi dapat ina-accommodate ang mali. Kung para sa katwiran ka, laban ka sa kamalian. So that is what we mean by standing firm. Standing for something and means standing against another, no? So it is both positive and negative. To stand for righteousness and against sin, for God and against Satan. According to Romans 14:4, the one who is able to make us stand is the Lord Jesus Christ. Romans 14:4, for thou that judgest another man's servant to his own master, he standeth or falleth, yea, he shall be able to stand, yea, he shall be holden up, for God is able to make him to stand. So yung enablement para tayo may makatayo, makapanindigan, nagagaling pa rin po sa Panginoon yung enablement na yan. No? Kaya makikita natin ang buhay pananampalataya is a unique thing. Bakit? Responsibility natin ito, but at the same time, hindi mo pa rin kaya
without the help of God. Kaya yung enablement para makayanan mo, sa Diyos pa rin ang gagaling. Diba sabi sa John 15:5, without me, you can do nothing. At kapag ka nagagawa natin ng tama, ang sabi ng Philippians 2:13, bakit mo nagawa? Because it is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. Kaya din po rin magmamalaki na mabuti na lang ako, nasusunod ko ang kalooban ng Panginoon. Samantalang iba, hindi. Samantalang ako, nagagampanan ko. Pasalamat ka dahil, kaya mo nagagampanan niya, ay, it is God who worked in you. Biniyayaan ka ng Diyos na yung paggawa mo, naging bunga yun ng willingness mo na gawin yun, kaya mo ginawa. Nagkaroon ka ng will. Pero tanong, sino nagbigay sa'yo ng willingness? Ang Diyos pa rin. Na kung di kumilos sa Diyos sa'yo, sa kaluluwa mo, hindi mo pa rin mapuproduce yung willingness na yun. Yan ang sabi ng Bible sa Philippians 2:13. It is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Kaya siguro pong attitude natin dun sa iba na hindi nakakaganap, hindi sila nabiyayaan ng Panginoon ng will and doing. Kaya ako naririto sa biyaya lang ng Diyos because God gave me the will and the enablement to do His good pleasure. Sabi ng Bible. It is God which worketh in you both to will and to do His good pleasure. Hindi yan dahil sa strength of character na inherently nasa iyo. Hindi o. Sa totoo lang, maraming ganyan nung araw o nung una. Pero nung wala na ang biyaya ng Panginoon, hindi mo makakalaan magkakaganon eh. Sa tinagal-tagal nilang mga nanampalataya, hindi mo makakalaan magkakaganon eh. Diba? Dahil lahat tayo ay nakaasa lang sa Diyos. Sa biyaya na bibigay ng Diyos. Kaya hindi tayo pinapatingin sa tao eh. Kasi kung sa tingin ka lang, sa tao ka lang titingin, kahit anong tibay niyan, may karukuhan niyan, may kahinaan niyan. At pag umira lang kahinaan niyan, at sa kanya ka lang nakatingin, dumidepende ng lakas, sa kanya humuhugot ng lakas, at pag bumigay siya, baka madamay ka, makasama ka sa pagguho niyan, di ba? Magbasa kayo sa Bible na tingnan mo yung tao, wala. Sabi ng Bible, looking unto Jesus. Hindi ba sinasabi ni Paul na follow me? Pero dinudugtungan niya, as I have followed Christ. Pero kung Apostle Paul pa lang titingin na hindi dahil sa tumitingin sa Panginoon, wala. Madi-disappoint ka sa tao. Huwag kang aasa ng lakas. Kaya ako malakas kasi dyan sila eh. Nahahawa ako sa lakas nila. Kaya ako matibay kasi ang titibay nila eh. Paano kung humina sila? Hina ka na rin. Tapos tayo titingin sa tao. Sabi nga sa kasabihan sa English, even men of iron have feet of clay. Iba yung leg of iron ni Nebuchadnezzar, sa statue. May weakness din yun. Bakal man yun, pero may putik. Ang kahinaan ng bakal ay putik. Ibig sabihin, lahat ay kahinaan. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kung sa Panginoon tayo titingin, hindi ka bibiguin eh. Diba? Dahil walang kahinaan ng Panginoon eh. Diba? Hindi ka mabibigo dahil ang Panginoon walang kahinaan. Pero ang tao, pagkalakas-lakas man niya sa isang punto ng kanyang buhay, walang garantiya na constant yan. Dahil hindi naman siya Diyos. Only God is constant. Yung mga moments of decline yan. Paano kung sa kanya ka lang tumingin? When you fail, you will crumble. No? Kasama kang sa crumbling niya. By the way, just got the info kay Nanay Carmen, na this year, according to some nasa top ng gobyerno, reports. Mukhang bibigay na yung fault running dyan sa Metro Manila, Marikina at Taguig. At pinaghahanda bawat isa na maganda ng 1 week supply na kahit hindi na iluluto. Maging I am ready. Kasi maraming building ang magko-collapse. Bahay ko, ipo-postpone ko muna.
Mabuti na lang sinabi agad. Tsaka wala naman talagang pagpapalipat. Okay, justification. Kalalaguin ko muna, Brad. Kalalaguin ko muna. Magkukulaps, maraming building dito. Hanggang baka yung MOA, humiwalay. Kasi ang MOA, hindi naman talaga natural land formation yan eh. Di ba? Nilagay lang yan. Reclaimed area lang yan eh. Pati yung coastal road. Baka bawiin na rin ng dagat yan dahil puro ano yan, puro bakawan lahat yan eh. Reclaim lang yan eh. So baka lumubog ang tagig ng kaunti, nasa fault line na yun eh. Kaya itong tumira sa malayo-layo sa fault line, Tundok, Cavite yan. Speaking of collapsing, sana tayo masyadong tinigin sa tao. So, stand firm. And God, the Lord Jesus Christ, is the one who is able to make us stand. Okay? At yung pag-stand firm, according to 1 Corinthians 16:13, is our responsibility. We are being told in 1 Corinthians 16, na dapat ginagampanan ng mga mananampalataya yan. 1 Corinthians 16, verse 13. Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. Hira na pag tinagalog, pagpakalalaki ka. Quit you like men. Watch ye. Ibig sabihin niya, be vigilant, be alert. Diba? Meron ba nag-watch na half asleep? Parang makakatulog na. Hindi ka watching niya. Pag sinabing watch kailangan vigilant ka, alerto. And then, stand fast in the faith. Kasi, hindi mo na mamalayan, ang false doctrine, unti-unti nag-click yan unti-unti, Sige, payagan niyo mga kanta, mga awitin na, mga kasablay-sablay. Oo, hindi tayo mapagbantay, kaya nagtuturo ka nga ng tama, tapos yung awitin naman na pinapayagan natin, mali naman ang dalang mensahe. Hindi tayo masyadong maingat. Unti-unti yan, gagapang yan, yung mga aral na yan. Magkikrip in na yan. Kaya nga, stand fast in the faith. And quit you like men. Sabi quit you like men, magpakalalaki tayo. And then be strong. And Galatians 5:1. Sabi ng Galatians 5:1, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Tayo, ang ating freedom, bunga yan ng biyaya. Our freedom from bondage is because of God's grace. Biyaya at naging dahilan niya. Ngayon, may tendency na kahit mga mananampalataya, biglang masusway kagaya ng mga Galatians. Bigla na naman silang papanig sa mga paniniwala na, pero, ayan. Alam niyo po yung but. Ano yan anything that you add. But. Grace, but. Pananampalataya, biyaya, pananampalataya, pero. Ano yung but? Isipin pero? Isipin mo yung dadagdag. Di ba dapat faithful tayo? Saan na nakakita sa Bible na kung faithful ka, maniligtas ka? Ang faithfulness, after na naligtas ka, pero hindi ka maging faithful to maintain your salvation. Hindi naman tayo nag-maintain ng salvation natin It's God who keeps our salvation. Sabi ng 1 Peter 1:5, who are kept by the power of God unto salvation. God is the one keeping our salvation. Hindi tayo ang nag-maintain at nangangalaga. Diba yun ang aral ng Pentecostal? Pero, huwag kang gagawa ng mga malalaking kasalanan. Baka mawala kasi ng kaligtasan mo. Sabihin tayo yung mag-maintain. Hindi tao mag-maintain ng kaligtasan niya. From the planning, appropriating, to the maintenance of salvation, sabi ng Bible, Jesus is the author and the finisher. Jonah 2:9, salvation is of the Lord. Wala tayong contribution sa ating kaligtasan. So stand firm in that. Ang ating kaligtasan, ang ating freedom from bondage,
Bunga yan ng biyaya. Huwag na tayo babalik na naman sa mga dating pinaniwalaan natin na kailangan may kalakip na gawa o gawa natin ng magre-resulta sa ating kaligtasan. Okay? Stand firm in the liberty wherewith Christ has made us free. Now, paano tayo makaka-stand firm? According to Ephesians 6:11 and 13. We have to what? We have to put the whole armor of God. Bakit? Ang ating pakikipaggali ay spiritual battle. So, pwede mo lamang gamiting armas dyan. Spiritual armor. Diba? Hindi ka pwede gumamit ng ano dyan, mga sinusunod na mula, bulletproof. Hindi bulletproof ang kailangan dyan. Ang kailangan natin is spiritual na mga armor. Armor, di ba kasuotan, di ba yung armor? Ano yung armor ng mga Roman soldiers? First, they have the helmet. And spiritually, it speaks of what? It speaks of our salvation. Put on the helmet of salvation. The breastplate of faith. The breastplate of righteousness. The shield, yung panangga of righteousness. Feet shod in the gospel of salvation. Ano pa? Yung girded, your loins, girded with what? Truth. And then, especially your sword, which is the Word of God, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Yan ang paraan para tayo makalaban sa spiritual battle. Kasi ang ibobombard sa'yo, ipapana ng kaaway. Mga maling philosophies eh. Deception. Yan magaling sa Satanas sa deception. Hindi mo alam eh, hindi mo namamalaya, nadideceive ka na pala. Naiisahan na sila, mali na pala kanilang paniniwala. They are caught unawares. Sa frontal na labanan, madali siya mahahalata eh. Kaya nung ginagawa ni Satan, unti-unti siya nag-infiltrate. Kailangan lang tayo dyan, mapapantay. Be vigilant. Pag merong maling pakiramdaman nyo na, mukhang mali yata yung tinatahak mo kapatid. Hindi ganyan ang ating aral. Hindi ganyan ang ating turo. Hindi ka magbantay mo tayo. At ang ibang tatapat natin dyan is the Word of God. Si Satanas, papanain ka niya ng mga pagdududa sa salita ng Diyos. Sabihin mo yun. Pag inaplay mo ang Bible, wala, mapag-iiwanan ka. Kaya nga, hindi ka naglalalago eh. Masyado ka stricto eh. Kaya ayaw sila, huwag yung quarren. Kaya yung mga everyday show, nagpapala sila. Masyado kang conservative, wala ka namang binatbat. Yabang-yabang mo. Ikaw naman, titinatin mo yung tsura mo, tagong-tago kami. Mukhang hindi kami yung pinagpapahala ng Diyos, kami yata yung pinaparusahan dahil ganito. Sabi nila, kami pinagpapahala. Tinan niyo kami, ang gaganda ng simbahan namin. Pinagpapahala kami. Masyado ko kasi gano'n eh. Antik, sila una, masyado ka konserbatibo. Oo, Jurassic ka masyado. Hindi kailangan, binigyan tayo niyo sa talino, mga experience ng iba, ihalo ko dyan. Tayo binigyan ng talino eh. Pwede mo, human wisdom na, no? Imita mo ng psychology. Huwag ka masyadong stricto sa preaching mo. Lalayo ka ng tao niya. Diba? Kaya ang mga successful preachers ngayon, can make people cry, can make people laugh. Alam ang kiliti ng tao. Kaya niya kawakan sa kamay niya. Alam niya yung moment na paiyakin niya. Alam niya yung moment na patatawanin niya. Saka kailangan, gusto lang marinig. Alam niyo, pag ganyan ang ministry, hindi Godward yan, that is manward. Ang ministry should be Godward. Ang tao po, ang ministry natin dapat, ang tinataas ng Diyos, ang pinopromote ng Diyos. At hayaan natin ang tao ang humabol sa Diyos. Hindi yung tao yung hahabulin natin. Ano bang kinitin niya? Ako narinig na the way to a man's heart is through his stomach. Pakain natin, pakain. O kaya the way to a mother's heart is through his children or through her children.
Kailangan maging close tayo sa mga anak nila. Kasi pag close tayo sa anak, mawiwin natin yung heart ng kanilang mother. Magsisimpa tayo sa akin. Ginagamitan mo ng ano, no? Ba't ka na magturo ng totoo? Hindi yung kung ano ginagamit mong mga... Pagamat totoo yan, pero huwag naman yan ang ating maging ano. Sa isang banda, may katotohanan yan. Pero sana hindi yan ang motivation mo na para mo ano yung para namimingwit na nilulur mo. Medyo may dating na crafty cleverness Di ba? Pagka ganyan ang method mo natin, puno tayo na ng save. Nawin mo lang ng tao, pero hindi mo nawin sa Panginoon. Nawin mo lang ang puso, pero ang sympathy, ang friendship, pero hindi mo nawin sa Panginoon. Paano mo mawiwin ang tao sa Panginoon? Wala mo ibang paraan It pleased God through the foolishness of Through the foolishness of preaching to save them that believe. Kailangan paraan. Preach Christ. Pangaral mo, Panginoon. Kailangan paraan para mawin ang tao sa Panginoon. Preach Christ. Okay? So, put on the whole armor of God. Yan ang paraan para maka-stand tayo. Dahil ang warfare po natin, sabi ng Bible, we wrestle not against flesh and blood. But we wrestle against the forces of darkness, of principalities, dito sa kalawakan. Okay? So only the armor of God can enable believers to stand fast and be firm. Yan ang warfare po natin ay spiritual warfare. So Apostle Paul was not afraid of ridicule. He was not afraid of hardship and suffering or death. Siya po yung unshakable sa kanyang mga convictions. Saan siya natatakot si Apostle Paul? Meron siya sa takot Yung mamatay siya, maghirap, mag-suffer, magdusa, hindi siya takot dyan. Takot si Apostle Paul saan? He is afraid of disqualification. At saan nanggagaling ang disqualification? Ayun, ang answer. 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Kahit nananindigan pa siya sa doktrina, kahit nangahawak pa siya sa katotohanan, he could be disqualified if he is not careful. 1 Corinthians 6. 15 to 20. Yan isang bagay na kinakatakutan ni Apostle Paul. Kaya sabi niya, pag ako'y nangangaral, ang sumusunod na ginagawa ko, nilalatigo ko katawan ko. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. So, ano yan? Walk not in the flesh. Walking in the flesh. Okay. What else? 1 Corinthians 6, 15 to 20. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. What? Know ye not that he which is joined to an harlot is one body? For two, saith he, shall be one flesh. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Okay? So that's one thing that Apostle Paul was afraid of. He was afraid of disqualification, which comes normally through the misuse of his body. Mahulog siya sa immorality, he is disqualified.
Pairalin niya yung walking in the flesh. Kaya nga ang solusyon sa lahat ng problema natin, sa kasalanan, walk in the Spirit. Ano ba yung walking in the flesh? Yung pairalin mo yung old nature mo. Kasi yung word na flesh, it is the seat, it is used in the Bible to refer to the seat of sin, which is our sinful nature. Kung pairalin mo lang yung sinful nature mo, kunyari, ang sinful nature mo, gustong-gustong magalit, gustong-gustong gumandi, huwag mong pagbigyan. Sabi ng Bible, make no provision for the flesh. Huwag mong pagbigyan yan. Kagaya na nabanggit ko na rito, do not listen to yourself. Instead, we need to what? We need to talk to ourselves. Kausapin natin ang sarili natin, hindi tama yan, huwag mong gagawin yan. Maling attitude yan. Kakausapin mo sarili mo, hindi tayo nakikinig sa sarili natin. Kasi sa sarili natin, iba gusto yan eh. Iba gusto ng katawan natin. Gusto gumante, gusto magalit, gusto magbainggit, gusto magduda. Ang daming mga maling gusto ng katawan natin. Pero sabi ng Bible, walk not in the flesh. Huwag mong pairalin yan. Kundi huwag mong bigyan ng pagkakataon. Huwag mong bigyan ng chance ang flesh mo na mag-rule sa'yo. But walk instead in the Spirit. Ano ba mga fruit of the Spirit? Of the flesh? Galatians chapter 5, nandiyan yan. Kita nyo, ano yung walking in the flesh? Pag pinailan natin ng flesh, sasayin natin. 5. Verse 16. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Ito 19. Now the works of the flesh are manifest, which are these. Ano yan? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations. Ano yung emulations? Yung competition. Wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in the time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Anong solusyon, mga kapatid? Walk in the Spirit. 25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Sabi ng Bible, make no provision for the flesh, that it fulfills its lust. Huwag mong pagbibigyan yung katawan mo na gusto ng pita ng laman, o gusto ng pagiganti, gusto ng kagalitan, gusto ng kaingitan, gusto ng pagtatanim ng sama ng loob. Huwag mong pagbibigyan niya. Make no provision for the flesh to fulfill the lusts thereof, but walk in the Spirit. Ano ba ang walking in the Spirit? Mag-manifest sa atin ang fruit of the Spirit. Ano yan? Love, joy, peace, self-control. Temperance means self-control. Pairalin mo yung self-control. So, pagkain, sabi ng Apostle Paul, hindi ko ginawa yan. Nakakatakot. Baka pagkapangarap ko sa iba, bumuwel ka sa akin yung mga tao na pinangangaralan ko. Apostle Pablo, ano ba yan? Iba yung pinamumuhay mo sa pinangangaral mo Kaya sabi ni Apostle Paul, I keep under my body, lest after I preach to others, I myself should be a castaway. Ano ba yung castaway? Somebody who is disqualified. Ano yung castaway? Isang pot o isang vase na wala na, doon na sa ilalim. Huwag na lang ito. Kunyari, may gagamitin ka. Gagamit ka na isang pot. Ano gagamitin mo? Yung maayos o yung basag-basag na yung labi o may karak na butas ka sa ilalim? Pagka ganyan na yung kalagayan, yung kondisyon ng pot, saan nilalagay? Pag hindi tinatapon, saan nilalagay? Lagyan na lang sa ilalim. Tinatambak na lang, nasa tambakan. Hindi na ginagamit. Bakit? Sira-sira, wala sa kondisyon para gamitin di ba? Bungi-bungi na, basag na, nakakahiyak i-presenta sa mga bisita. Lagyan mo ng liquid, tatagas, no use. Ano gagawin mo? Tabi na lang natin. Yan ang castaway. Yan ang disqualified.
baka tayo magkaganyan. Hindi tayo magiging kapaki-pakinabang sa Diyos. Magsasalita ka, wala nakikinig sa'yo. Bakit? Hindi nakikita sa buhay mo. Diba? Walang effect, walang power ang iyong salita. Because your action speaks so loud. Nobody hears what you say. Because your action speaks so loud and your action is different from what you say. Mas nakikita yung pinumubuhay mo na mali. Okay? Kaya nga, sa New Testament, ang requirement sa mga leaders, napakataas. Because leaders are to set the example. Yung nire-require ng Bible na mamumuhay sa mga mananampalataya, ang unang magpapakita niyan sa kanilang buhay ay mga leader, mga spiritual leaders. Kaya ang taas ng standard nila, ang taas ng qualification eh. If any desires the office of a bishop, he desireth a good thing. But first, sabi ni Timothy, kay Timothy, he must be what? He must be the husband of one wife, blameless, not greedy of filthy lucre, not given to much wine, ruleth well his own house. If he could not rule well his own house, how could he rule the house of God? Ang taas ng requirement. Kasi nga, sila ang unang-unang dapat magpapakita niya, mag-exemplify niya. Tsaka ano panawagan sa mga mananampalataya? Hebrews 13:7. Remember them that have the rule over you, whose faith follow. Isineset na example ng mga leaders sa church, whose faith follow. Sundan nyo ang kanilang maninindigan. Sundan nyo ang kanilang mga convictions. Ibig sabihin, mataas talaga ang expectation, ang requirement sa mga church leaders. Titus 1, 5-9. Ano yan, no? Kapareho dito ng 1 Timothy 3. Titus 1, 5-9. For this cause I left thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting or lacking, and ordain elders in every city as I had appointed thee. If any be blameless, and a husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly. For a bishop must be blameless above reproach. Wala naman taong walang kapintasan eh. Pero hindi ka naman na-iskandalo sa public. Wala naman taong walang kasalanan kahit pastor nagkakasala. Pero iba yung level ng kasalanan na pag umabot sa ganitong level, disqualify ka na. Naging skandalo na yung buhay mo eh. For a bishop must be blameless as the steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to much wine, no striker, not given to filthy lucre, but a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate, or self-control, holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Okay? So, ulit-ulit yan, blameless. Titus 1:6, blameless. 1 Timothy 3:2, he must be blameless. Sabi na isang pastor, ano blameless? Less blamable. So, ibig sabihin lang po nun, you were never been dragged or involved into any scandalous thing. Okay? Hindi ka na-involved kay Napoles. Hindi ka na-bibisto na uy, may ano pala to may kalaguyo pala to pastor. Kalaguyo. Skandal na yun. Number 2, sharing. So not only standing firm, but also sharing. Sabi ng Philippians 1:27, in one mind, in one spirit, with one mind. I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast, and then one spirit with one mind. So, to have one spirit and to have one mind, it means you share the same convictions. It means sharing common responsibilities. Okay?
So, yung context po dito, ang ibig sabihin po dito is what? Yan po yung attitude, ano? Attitude of, personal attitude or perspectiveness. It means experience of unity, harmony, and interdependence. Pag sinabing one mind, attitude yan na pakikipagkaisa. Alam niyo po, napakahirap sa isang team, yung napakaraming star player. Yan, basketball team, ang daming star player. Sa halip na advantage, minsan disadvantage pa yan. Correct? Nagkaroon na ba ng team na daming star player, tapos di nagka-champion? Meron na, no? Yung mga player, lahat magagaling. Walang gustong mamasa. Pag nawa ka ng bola, wala na, dire-diretso na, akin na to. Minsan, yung team na hindi magagaling ang player, yung po yung nagka-champion, bakit? Because they work as a team. Pero pag meron kang team na lahat magagaling ang player, wala. Ang concern niya, yung ano niya, yung maging star siya. Kaya hindi siya magtatrabaho as a team, individual. Nangyari kaya sa, ano yan, sa Chicago Bulls, panahon nila kay Jordan. Hanggang sa binago niya, style niya. Hindi involved na yung iba. Kasi kaya na naglatatalo nung una, iba hindi na niya napapasaan eh. Pag nawakan niya ang bola, napakagaling niya eh. Kahit saan angulo sa field, talagang sushoot eh. Kaso lang, pagka in the long run, ang kalaban mo team, mauubusan ka na. Wala. Hindi mo madadala mag-isa yan. Kailangan i-involve mo yung iba. Pero naman mga hindi magagaling ang player, pero they work efficiently as a team. Magaling sila sa teamwork. Sobra pa yun. Ay, hindi mo pwede yung magkakanya-kanya. Kailangan isa lang ang espiritu at isang isipan. The word mind in Greek is suke. No? Usually, it is translated soul. Pero sometimes, it is translated mind. Okay? So sa passage na ito, mind ang appropriate. Kaya tama ito, one spirit, one mind. Isang diwa lang. Isa lang ang mentalidad natin. Isang layunin ang mag-glorify ang Panginoon, yung sarili ko, ipopromote ko. Sarili ko mag-glorify. Kailangan ako ang mapansin sa ganitong bagay. Kailangan sa project na ito, ako yung mapansin, ako yung makuna. Hindi gano'n. Hindi pakikipag isang diwa yun. Pag sinabing isang diwa, isa lang ang purpose natin, ang mag-glorify ang Panginoon. Yung attitude na He must increase but I must decrease. Okay lang na mag-fade ako, na sa pag-fade ko, lalong liliwanag ang Panginoon. Pero yung aagawan mo ng liwanag ang Panginoon. You have the enemy of Christ, the enemy of the cross. Kung agawan ng liwanag ang Panginoon. Agawan ng focus. Lahat tayo magtutulog-tulog na ang tao ma-focus, ang ilaw ma-focus sa Panginoon. Hindi makikiagaw tayo sa focus ng ilaw. Ako dapat na nakikita, ako dapat na napupunan. Maling attitude yun. Ang pakikipag-isa ng diwa, pag-iisip, ibig sabihin, isa tayo ng layo nila, nagnanais na nawalatinan. At yan po ang hangarin ng Panginoon, ano? Nung siya'y nananalangin sa hardin ng Gethsemane, John 17, basahin natin yan. John 17, 21 and 22. That they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me, and the glory, 22. And the glory thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. Sino tinutukoy dito? Mga believers, na tayo po'y magkaisa, kagaya ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu na nagkakaisa. Hindi yung may kanya-kanyang agenda, may kanya-kanyang programa, may kanya-kanyang mga gusto. Lahat ng mga designs natin, iilalim natin sa una, sa kagustuhan ng Panginoon. And then, John 13, dun po sa Lord's Supper, the Lord expressed the same passion or desire sa kanyang mga alagad.
John 13:34 and 35. A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if you have loved one to another. So, yung mutual care, no? One for another. Dapat umiiral yan sa mga mananampalataya. Si Apostle Paul, yun din ang desire niya. Ano? Romans 12:4 and 5. Romans 12:4 and 5. For as we have many members in one body, and all members have not the same office. So he is making administration of the body. Ang katawan, iba-ibang members yan, o iba-ibang parts. Pero bawat part have not the same office. Ibig sabihin ng have not the same office, hindi pare-pareho ang function. Ang function ng kamay, ano? Ang hold, ang kuha. Ang function ng feet, pang movement, mobility. No? For mobility, para makapunta ka from one place to another. Ang gumagawa, ang kamay, pinaglalakad, may diferensya sa paa. Di ba? Nakakita na kayo na pinaglalakad niya, kamay niya, kasi may diferensya ang paa. Naglalaki yan ng mga braso niya, kasi hindi naman talaga siya intended for walking. Kaya mahirap, magkakaroon ng difficulty kung hindi mo nagagampanan yung talagang function mo. Kasi ang function ang gumaganap ng function ng pag-move from one place to another is for the feet. May diferensya ang paa, ang nagkakaroon tuloy ng burden, ang nabibigatan ay yung ibang bahagi, yung kamay. So, yung sinasabi ng Paul sa church, we are many members, but not all members have the same function or office. Ganun din ang katawan na maraming part, pero hindi pare-pareho ang function ng bawat part. So, yung mensahe ni Apostle Paul, kung ano yung part mo, stick to your function. Huwag mong i-crave, huwag mong pangarapin na, sana ako na lang yung kamay. Ako parati na lang nakatago sa sapatos, parati na lang ako natatakpan ng pantalon. Gusto ko yung kamay, parating nakikita ang kamay. Pagka hinabol niyo yung sino nang gaganap ng para sa taas? Ganon din sa simbahan. No? Iba-iba tayong membro. Iba-iba ng abilidad na binigay ng Diyos. Kaya gampanan natin kung ano yung function na para sa atin. Naugma. Tumutugma sa... Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng ability. Kaya kung may binigay ng ability sa isa, matuwa tayo at may binigay ng Diyos sa ganung abilidad. Dahil ka wala mahirapan ng simbahan na may kulang-kulang, di ba? Manong kayo ng katawan na kulang-kulang. Nakakita na ako ng preacher na walang paa, walang kamay. Nag-preach. Yung Australiano, hindi, napakahirap. Mahirap ko. Sabi niya, mag-girlfriend ako, paano ko siya ma-holding hands? Magkakaanak ako, paano kung may papasyalang anak ko, makakaano? Mahirap. Di ba kung nagkaasawa yun? Meron din. May anak na rin. Hindi na din napigilan, no? Hindi naawa. Naglilibok-libok sa buko na yan, nag-inspirational talk yan Yun na lang, mag-inspiration na lang yung use niya kasi mali-mali naman ang doktrina niya Yun lang, nakaka-inspire sa iba na invalido na sa lumawalan ng pag-asa ng buhay. Ganun na lang yun. So tayo ganun din. Pag merong biniyaan na ganitong skill ng Diyos, salamatan ng Diyos, hindi yung kaingitan natin na parati na lang siya, parati na lang na siya nakapansin. O ganun, ano? May mga gumagaling sa atin. Matuwa tayo, gumagaling. Nagpapala ng Panginoon. Laging effective. Ba't lang ipagmamayabang, ano? Merong effective na ginagamit ng Diyos, ikatuwa natin. Ang hirap ng simbahan na walang effective. Walang mangyayari. Kaya kung meron may mga gifted ng Panginoon, lalong ipag-prayer, pasalamatan ng Diyos.
Hindi naman para sa promotion niya yan, hindi naman para sa glory niya yan, para sa Panginoon niya. So, one mind, one spirit, hindi yung, gusto ko ako yun. Ayoko na ako lang yung parating, gatekeeper. Gusto ko rin, preacher. Kasi parating nasa pulpit. Gusto ko rin, nag-MC ako kasi ang MC, parang pastor na rin. Bihira na. Nasa pulpit. Hindi, meron talagang ginawa na para sa ganun mga function. Para sa teaching, may gift of teaching siya. Meron para sa visitation, kasi meron siyang gift of exhortation. May mga gift of preaching. Hindi naman lahat, puro na lang preacher. Hindi naman pwedeng lahat teacher. Kasi sino pa makikinig? Wala nang listener, lahat teacher. May kanya-kanyang role, may kanya-kanyang function, bawat isa. So, importante, magkaisa tayo ng layunin. One mind, one spirit. Alam niyo po sa simbahan, kagaya na nasabi ko yung umaga, bibihira naman sa simbahan yung may mga gross sin. Karaniwang mga kasalanan sa simbahan, yung mga maliliit lang. Pero yung mga gross sin, bihira yan. Morality, ganyan, stealing, oral defamation, bihira yan Nakalimitan na sa simbahan yung mga envy, grudges, mga hiringan, mga minor lang na mga bagay. Pero kailangan pa rin bantayan na hindi pa rin po tama. At huwag pairalin ang laman sa ganung bagay. Kasi eventually, makakairita rin sa katawan yan Yung maliliit na scratches, maliliit na pricks, yung mga bukang araw, maliit lang yan Pero pagka matagal na yan, nakakainis na. Diba? Hanggang sa ayaw mo na magtrabaho, inis na inis ka na Doon na lang ako sa pader, kikis-kis ako. Wala, ayaw mo na magtrabaho. Wala kang gana. Dahil na lang nasa isip mo yung irritation. So, huwag pairalin ang laman. So, ang solusyon dyan, do not make provision, do not give provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Huwag natin pairalin yung gusto ng laman natin na nagagalit, na naiinis, o nag-iingit, o nagiging jealous. Diba? Huwag natin kakalimutan ang bilid sa atin is to love one another. A new commandment I give you, that you love one another. Sabi nga ni Apostle Paul, mag-ingat kayo. Baka mamaya saka backbiting ninyo you devour one another. Maubos na, ma-consume. Kinain ko na yung kapatid ko Nagiging si Paul, sarcastic. Galatians 5:13. For brethren, ye have been called unto liberty, only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Sa pag-ibig, paglingkuran ng isa't isa. Verse 15, but if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one by another. Mamaya hilig kayo sa biting o backbiting. Baka mamaya, pag-devour na ninyo, makonsume na, maubos na kayo. So Paul was being sarcastic here. Hindi tama yung mga ganyan bagay. Kundi, huwag niyong kalimutan ang bilin ng Panginoon. Serve one another in love. And let us try to look for the welfare of another instead of looking first to our own welfare. Huwag nating uunahin ang ating sarili. Pero di ba kasi sarili ko muna, bago ito. Pero napakataas ang demand sa atin ng Diyos. Ang unahin natin iba, bago ang ating sarili. Parating preferring the other above yourself. Parating i-prefer mo kahit sa papuri. In honor, sabi ng Bible, in honor, prefer the other more than yourself. I-prefer mo muna yung iba. Hayaan mo lang siya makakuha ng credit. Hayaan mo lang yun. Hindi nag-unahan kayo kung sino makakakuha ng papuri. Okay?
So the only solution to this problem in the church, usually mga problem sa church mga grudges, ganyan, make no provision for the flesh, but walk in the Spirit. Verse 16. Galatians 5:16. Walk in the Spirit and not fulfilling the desires of the lust of the flesh. Isa pang paraan para magagampanan niya. Ephesians 4:32. Ephesians 4:32. Ano sabi sa Ephesians 4:32? And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. So, ano po paraan para maiwasan yung mga problems sa church? Yung mga grudges sa church? Sabi ng Ephesians 4:2, be kind one to another. Tender-hearted, and then forgiving one another. Dahil sabi ni Paul, ikaw nga, pinatawad lang Pag hindi ka magkaroon ng, pag hindi ka mapagpatawad, hindi ka forgiving. Sabi ng Bible, forgive one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Ikaw nga, pinatawad lang Alang-alang kay Kristo. Siya, alang-alang sa Panginoon Kristo, pinatawad din Pareho lang kayong pinatawad. Gusto mo bang hindi ka patawarin? Alam niyo po, kung hindi tayo magpatawad, sabi ng Bible, hindi rin tayo matatawarin. Sa Luke, if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive you your trespasses. Sino kausap niya? Mananampalataya. Hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Baka malito ka. Alam mo, napatawad na lang ang kasalanan mo. Oo. Pero yung sense of forgiveness ang nawawala. Unforgiving ka sa iba, ikaw din, hindi ka makakaramdam ng forgiveness. Para ba, ang feeling mo, makasalanan ka pa rin. Dahil hindi binibigay sa inyo Diyos yung sense of forgiveness. Dahil ikaw ay unforgiving sa iyong kapwa. Sabi ng Panginoon, if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive you your trespasses. Okay? At higit sa lahat, anong pinakamagandang solusyon sa problema ngayon? Kasi si Apostle Paul, ang dami niyang sinesettle Ay mahirap ang isang kalagayan ng pastor, Ang dami niyang tinitimbang, ang dami niyang binabalanse. Imagine, sabihin nila, 50 tayo rito. Kailangan lahat, pantay-pantay ang pastor, mababalanse niya lahat. Pag pumanig ako din ito, magtatambo naman siya. Pag pumanig sa kanya, magtatambo naman ito. Mapagbigyan ko ito, siya hindi na pagbigyan. Maganding, ang daming, si Pablo naramdaman na rin niya. Kasi may division between Jewish members and Gentile members. May division between men and women. Sa simbahan, mayroong mga mayaman, mayroong mahirap, mayroong mga iba-ibang, may mataas ang IQ, may mababa ang IQ, mayroong immature, may mature, lahat yan, babalansin na po sa mo, parati niya pinagkakasundo. Alam nyo, he came to conclusion, Ano conclusion? Para maayos siya bagay niya. Philippians 2. Let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. Yan ang solution niya. Philippians 2:2-4. The mind of Christ. Dapat mapunta sa atin. Philippians 2:2-4. Up to 5. Fulfill you, ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So yung ganyang yung isipan na pagpaparaya, ang Panginoon hindi mo na niya inuuna ang kanyang sarili. Inuuna niya yung kapakanan ng iba bago ang kanyang sarili. If you love your neighbor as yourself, hindi mo pag-iisipan ng something to hurt or something to harm your neighbor because
You love Him as yourself. Diba? Pero ba't tao sasadyain niya saktan ng sarili niya? And love your neighbor as yourself. Yung gagawin sa sarili niya. And bilin ng Panginoon, love your neighbor as yourself. Esteem one another better than esteem yourself. Esteem other better than yourself. Huwag mong pag-isipan na mas magaling ka kanino man. Kundi, mas magaling siguro siya. O mas magaling yung suggestion mo. O na yun, parang nanloloko ka. Kahit na, magaling ka na. Masamang ugali pa rin yun. Hindi naman gano'n. Nakakainsulto ka na naman eh. Oo nga, no? Try natin. Hindi yung, kailangan ako manusunod. Hindi nyo ako pinagbigyan. Ayaw ko na. Hindi kita susuportahan. Bakit yun? You are really determined to have your way. Kahirap pag kami ganyang mga attitudes sa church. Sabi ng Bible, let this mind be in you, which is in Christ Jesus. Dating pwede gawin ng Panginoon. Pero, hindi siya magutos ng anghel, maghugas ng paa ng kanyang mga alagad. The Creator, siya mag-stoop down at kneel down, knelt down. At siyempre, pagka maghuhugas ka ng paa, babaw ka eh. Ginawa ng Panginoon. Pinagsilbihan ko kayo. Pinapakitaan ko kayo ng limbawa na kayo magsilbihan sa isa't isa. Katagpuin mo, yung imit mo ang pangangailangan ng iba, hindi lang yung pang sarili mo ang iniisip. Ginawa ka ng Panginoon, He gave us an example that we should follow. Hindi lamang yung lesson on forgiveness, that is also a lesson on meeting the needs of others. Tulungan mo yung iba sa kanilang mga kalagayan, sa kanilang pangangailangan. Kailangan mag-stop down tayo. Para pagawa yun, okay lang. Panginoon nga hindi nagdalawang isip, lumuhod sa harapan ng nilikha niya. The Creator of the universe. Hindi niya utusan ng anghel O yung anghel, bumaka nga rito, kasa ako yung maghugas ng pato, mga murali ko nga yung mga yan. Ang dudumi na mga kuko niyan, ngayon ko maghugas ng paa ng mga yan. O yung anghel, bumaka nga rito, at ikaw gumawa niyan. Hindi. Pwede na niya utusan si Pedro gawin yun Ang Panginoon mismo, ito katawel, ito parang ganita, magasa ng paa ng kanyang mga. Di ba natin kaya gawin yun sa ating kapwa? Pero the Bible, let this mind be in you, which is in Christ Jesus. Tayo masyadong mataas. Hindi nyo lang kung saan dadalhin ng mga pride kayo. Pabagsak tayo na. Hindi natin pwedeng pagtiwalaan yung mga pride na. At meron mayabang, sige lang, bigay mo sa kanya lang ang yaman. Ikaw na lang, sige. Sa'yo na lahat yan. Sa'yo na yan. Huwag ka na makipagpaligsahan pa sa yabang. Bigay mo na sa kanya lahat. Gusto rin naman ang ending yan Pareho lang tayo mamamatay. At lahat tayo pauwi din sa Panginoon. Pero kung makikipagpaligsahan tayo, tayo pupunutin. Kung saan makarating yan. Okay, so, solution, let this mind be in you, which is in Christ Jesus. Okay, tayo tumayo. Ating manalangin before I turn over to our MC. Salamat po, Ama, sa pagkakataon na kami po'y mahayagan ng salita, patawad naman sa inyong nagpupunan. Panalangin po, magtuloy yung gabay sa aming pagsunod at pamumuhay pananampalataya na may sa katuparan po namin naman yung mga prinsipyo. Gabayan kami, Ama, at maging maayos ang aming patutuo sa paningin ng sanlibutan ito. At nang kami po ang may maging kasangkapan, upang kami po yung makapag-akay sa inyong liwanag, sa inyong kanan, ng mga kaluluwang nasa kaliliman. Ama, gamitin niyo kaming ilaw sa sanlibutan ito, Ama, upang i-direct ang mga unsaved, Ama, na kayo lamang, Panginoon Jesus lamang, kanilang maasahan sa kanilang kaligtasan. At panalangin po, Ama, yung patnubay sa pag-uwi mamaya na nawagigilin po ang mga protection bawat sa kalakasan, lalo na sa pagbalik sa mga activities, sa mga trabaho, mga pamumuhay.
sa linggong ito. Sa inyo po namin binabalik, lahat ng pupulit pasasalamat, kaya ang dalangin sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ako na po kayo. Ang verse ko is Isaiah 53:9. And he made his grave with the wicked and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. So, yung aking verse. Sabihin nyo yan, nag-exert ko, no? Hindi po nag-exert sa sarili. Brother Charles? Okay, salamat po, Pastor. Maganda rin pala, ano? Pero magiging